pag meron kang surrendered heart, meron kang generous life. Tama? So, ang concept nun kasi sa 2 Corinthians 8 yon, yung mga taga-Macedonian. Though they are in deep trouble, meron silang deepest need during their time, they give to the Lord. Bakit daw sila nagbigay? Because they give themselves first to the Lord. At kaya sila nakapagbigay para sa gawain ng Panginoon. Anyway, for the first topic natin, tungkol to sa power of surrender. Yan. Matatagpuan to sa Jeremiah 38. Last 2 weeks ago, nagde-devotion ako ng 4 a.m. Tapos nagbabasa ako tungkol sa Jeremiah. Ayan, Jeremiah 38. And then, habang binabasa ko yung buong 37, 38, 39 chapters, nakita ko doon na meron pala talagang power ang pag-surrender. Naranasan nyo na bang sumuko? Ayan. Pag sinabi kasing surrender, parang ang negative nung term, di ba? Parang ang negative masyado nung salita. Kasi pag surrender, parang wala, talo ka na, sumuko ka na. Pero actually, may sinasabi si Lord dyan. Sabi ni Lord, says the Lord, if you will surrender, then your soul shall live. So mabubuhay ka pag sumuko ka. Kasi that time, ang hari ng Jerusalem that time, short background lang, ay si King Zedekiah. Siya na yung pinaka-last king ng Israel. Wala na kasi actually yung 10 tribes. Ang natira na lang is yung 2 tribe, the tribe of Judah at Benjamin, the southern tribe ng Israel. So in short, konti na lang sila doon sa Israel, sa Jerusalem actually. And then binisiege na ni King Nebuchadnezzar yung buong paligid. At sabi ni King Nebuchadnezzar, sumama ka na sa amin, sumuko ka na. Ngayon, si Jeremiah, siya yung last prophet bago sunugin ang Israel o ang Jerusalem. At sinasabi ng Panginoon sa kanya, Zedekiah, O King, sabi niya gano'n, King Zedekiah, sumuko ka na. When you surrender, mabubuhay ka. Pero pag hindi, ayun, doon magkakaroon ng problem lalo. So kaya, makikita natin dito na yung word na surrender pala, it is our obedience kapag may mga pinapasuko sa atin ng Panginoon, merong buhay or may pagpapalang gagawin ang Diyos sa atin. However, pag hindi, doon tayo nagkakaroon ng problema. Sabi nga, Jeremiah repeatedly told King Zedekiah that surrendering is God's direction. Okay, pag sinabing sumuko ka na, may direction na binibigay ang Panginoon. However, sa sobrang katigasan ng ulo ni King Zedekiah, ayaw niya sumuko at yun yung naging death niya. Yun yung naging kamatayan niya. Even when it meant submitting to Babylon was the path of life, a path of peace and preservation. So gusto ng Panginoon i-preserve yung buhay niya, yung mga kasama niya, yung buong Jerusalem. However, ayaw niya sumuko and that's the time na na-destroy na yung buong Jerusalem at dinala na sila lahat sa captivity sa Babylon. So bagay tayo magpatuloy, let's pray. Father, we thank you po sa umagang ito at salamat sa pagkakataon, Panginoon, na makapag-aral ng yung mga salita. Kami po ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya sa pamamagitan ng aming Panginoong na si Jesus. And salamat, Panginoon, dahil kami po ay may pagkakataon na makapag-aral ng malaya ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya naman, dalangin namin, Banal na Espiritu, na tulungan mo kami na maunawaan namin ang iyong mga salita at maranasan namin yung understanding, yung wisdom mo, Panginoon, na ma-apply namin ang mga ito sa aming buhay, Panginoon. We pray, Lord, for the power of God to release right now as we listen to your words sa mga nandito at mga nasa online, Panginoon. Pagpalain mo po ang gawain ito. Ang salamat din, Panginoon, sa nagdaang November, sa 11 months, Panginoon, sa bagong linggo, bagong buwan, sa last month of this year, patuloy kami nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa aming buhay. At hayaan mo po na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita ng may kagalakan, may kapayapaan sa aming puso. At tanggapin namin ito ng may pananampalataya upang magkaroon ito ng rema or ng application, ng impact sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil babaguhin mo kami according sa inyong mga salita. At sa Lord, today, Lord, patuloy namin dinadalangin na ikaw pong siyang manguna sa aming kalagitnaan at pagpalain mo po ang pag-aaral namin ng iyong mga salita and i-cover mo po ang bawat isa ng banal na dugo ni Jesus, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng maayos na focus, attention sa araw na to, Panginoon, sa pakikinig namin ng iyong mga salita upang matutunan namin ang mga mensahe mo na nagbabago ng aming mga buhay. At maraming salamat sa biyaya mo, sa pagpapala mo sa amin sa araw na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, meron ako mga principles or life principles na i-share sa inyo tungkol sa word na surrender. And I hope and pray na maging totoo sa atin or ma-apply natin to sa buhay natin. So number 1, surrender is not losing, it is a blessing. Amen? Ulitin natin, surrender is not losing, it is a blessing. Amen po?
Pag sumuko ka, hindi ka natalo. Pag sumuko ka, pagpapala yun. Amen? Bakit daw? Sa Jeremiah, nung sinabi ng Panginoon kay King Zedekiah, sumuko ka na, mabubuhay ka. Pag hindi, mamamatay ka. And pag sinabi nating surrender, pag sumuko ka sa Panginoon, yan yung pagsuko na lalo kang makaka-receive ng pagpapala. Maraming sumuko sa Diyos sa Bible. Pag nagbasa kayo ng Genesis hanggang Revelation, makikita nyo yung lahat ng Bible characters na sumuko sa kalooban ng Diyos and they got the blessings. Gusto ba natin pagpalain tayo ng Diyos? It's time na sumuko tayo sa Panginoon. Without surrender to God, to God's will, hindi tayo magkakaroon ng pagpapala na totoo. Okay? Huwag niyong ilagay yung blessing sa material lang. Sometimes kahit ang dami mong pera, ang dami mong kayamanan, wala ka namang peace of mind. Okay? So napakahalaga na nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos. Bakit? Una, surrender opens the door to God's protection. Amen? May protection ng Panginoon even sa blessing mo. Sabi ng Bible sa Psalms 91, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Pag sumuko ka sa presensya ng Diyos, Lord, nandun yung protection. Sabi nga, walang ibang, the safest place in the whole universe is in the presence of God. It's in the center of the will of God. Kapag nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos at sumusunod ka sa Panginoon at merong ka talagang surrender or pagsuko na ginagawa sa nais na sa buhay mo, safe ka doon. May protection ka na galing sa Panginoon. Sabi pa ng Bible, Psalms 34:7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him. Yung mga anghel ng Diyos ay nandun sa nagbabantay sa mga taong may takot sa Kanya. So kapag tayo ay may relasyon sa Panginoon, may mga naka-assign na angels para protektahan tayo. Sinabi rin ng Proverbs chapter 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower. Ay, di ko pala na kompleto. The righteous run into it and they are safe. Hindi nyo kasunod niyan. May protection ng Panginoon. He is a strong tower. Pag sinabing tower kasi, di ba, usually, makikita nyo yan sa mga, yung walls na mataas, tas may tower. Tinawag siya kasing Tower of Defense. And kapag nandun ka sa tuktok, safe ka sa mga kalaban na nasa baba. And that's why, sabi rin, the righteous run into it and they are safe. Pag tumakbo ka sa presensya ng Panginoon, na parang bata na nagsusumbong sa tatay o sa magulang, nagpapakarga or nagpapakalong, meron kang safe na lugar or safe na place or arms na yayakap sa'yo para protektahan ka ng Diyos. Amen po? So when you surrender, kagaya ng King Zedekiah, nung sinabihan siya ng Panginoon, sumuko ka, pagpapalain kita. Pero dahil ayaw niya, ayun, na-destroy yung buong Jerusalem. Nawa, kung gusto natin talaga na protektahan tayo ng Diyos, walang ibang safest place kundi sa presence ng Diyos. Amen po? Kahit tanongin niyo ako, paano yung mga digmaan, paano yung mga wars, paano yung mga namamatay, and so on, paano sila, sasagutin pa rin natin, pinaka-safe pa rin sa presence ng Diyos. Kahit anong dilubyo na paparating, bagyo, lindol, at kung ano pa man, the safest place is in the presence of God. Kapag kasama mo ang Panginoon, pag sumuko ka sa presensya niya, sumuko ka sa kalooban niya, meron kang protection. Ano pa? Surrender releases God's guidance. Amen po? Hindi lang protection, pati guidance. Sabi ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Merong guidance, merong protection, merong din guidance ang Diyos. Gusto kang i-guide, gusto kang i-lead ng Diyos. However, kailangan mo sumuko sa Kanya. Sa maraming desisyon sa buhay natin, kaya tayo nagkakamali kasi ginawa natin yung sarili nating desisyon. Pero pag sumuko ka sa kalooban ng Diyos, tutulungan ka niya sa direction at sa decision na gagawin mo. Amen? Sino gusto ng direction mula sa Panginoon? Lahat tayo gusto nun, tama ba? Unless, ma-pride ka, ayaw mo talaga sumunod sa Diyos. Alam nyo, yung kantang My Way, I did it my way. Kaya namamatay lagi yung kumakanta nun, kasi ganun talaga ang buhay. When you do it your own way, wala sa Diyos, labas sa Panginoon, walang tulong ng Diyos, walang direction and guidance ng Diyos, mapapahamak at mapapahamak ka talaga. Ano promise ni Lord? Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Mismong Diyos ang titingin sa iyo para turuan at tulungan ka, i-lead ka sa lugar na dapat mong daanan. Lugar na dapat mong puntahan, sa daan na dapat mong daanan,
Merong guidance ang Diyos. Gusto niya tayong i-lead sa buhay na to. Kailangan nating sumuko sa Kanya. Bakit napahamak ang buong Jerusalem sa time ni King Zedekiah? Kasi wala siyang surrender na ginawa. Hindi siya sumuko sa Diyos. Hindi siya sumunod sa Panginoon, na-damage ang buong Jerusalem. Kung sakali lang, paano kaya kung si King Zedekiah ay sumunod sa mensahe ng Diyos? Palagay ko mapapreserve at mapapreserve siya dun sa Babylon. Kasi may blessing talaga ang Diyos. Kahit nasa malayong lugar ka na, basta nasa kalooban ka ng Diyos, may pag-iingat at merong direction na bibigay ang Diyos sa atin. Amen? Ano pa? Surrender. Sa Isaiah 30 verse 21, sabi na, your ears shall hear a word behind you, saying, this is the way, walk in it. Speaking of the Holy Spirit, na kapag nasa atin ang presensya ng Diyos, may boses na ide-direct tayo. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left, may direction ang Diyos na ibibigay sa atin. Pinangako niya yon, gagawin niya yon. Amen po? Lastly, surrender positions you for God's blessing. Pag sumuko ka sa Panginoon, it is as if umaalis ka sa pwesto mo ng akala mo talo ka, pero papwesto ka sa posisyon na gusto ng Diyos para ihanda ka sa pagpapala niya. Sabi ng Deuteronomy 28 verse 2, actually, yung buong Deuteronomy 28 is about the blessings when you obey and curse when you disobey. Sa first verses nun, sabi doon sa verse 2, and all these blessings, plural pala, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Alam nyo, naiintindihan nyo ibig sabihin nun? Sino mga nag-drive dito? Sino naiinis kapag ino-overtaken ka? Lalo yung mga kamote na biglang overtake. Kanina, muntik ako mainis eh. Pupunta kami dito. Doon na kami sa Burma, pakaliwa kami. Yung tricycle na nauna na nasa kanan, papuntang itaas din. Nag-post siya. Sabi niya sa akin, sige, go ka na. Di, abante na ako. Biglang merong isang tricycle na nasa likod niya na dilaw, kumat bigla. Muntik ako magalit eh, mainis. Pero, muntikan, kasi muntik-muntikan, as in napakalapit na. Bigla siyang nagmadali, tapos nag-sorry na lang siya. Pero, praise God sa pagpapala ng Diyos, pag sumunod tayo sa Kanya, hindi nakakainis yung pag-overtake. Sino po may mga blessing na inantay pa ngayong taon? May mga inantay ba kayong blessing ngayong taon? Na hindi pa dumarating? Sabi ng Panginoon, when you surrender to His will, pag sumuko ka sa Kanya, yung mga blessings, it shall come upon you. Darating sila. And it will overtake you. Hindi para unahan ka at lagpasan ka, kundi para ibigay sa'yo. Bakit? Because you obey the voice of the Lord your God. Nais ng Diyos na pagpalain ka. And it is for us to obey para i-bless tayo ng Diyos. Laging may blessing sa mga sumusunod. Amen? Pagpapala sa sumusunod at pagpapalo sa hindi. For example, imagine, sabi ni Jesus, nung tinest siya sa Matthew chapter 4, ni Satan, sabi ni Satan, di ba, dinala siya sa mataas na lugar, pinakil ng temple. Sabi ni Satan, tumanong ka dyan kasi nasusulat, sasaluhin ka namang anghel mo. Sabi ni Jesus, nasusulat din, wag mong hamunin or itest ang Diyos. Pero alam nyo ba, sa Old Testament, sa last book ng Old Testament sa Malakay, may testing na pinapagawa ang Diyos sa atin. I-test daw natin siya. Sabi, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this. Oh, di ba? Ano ibig sabihin ng try? Test. Test me in this. Sabi ni Jesus, huwag natin itetest ang Panginoon when it comes to yung mga katulad ng ginagawa ni Satan. Pero isang passage sa Scripture sa Old Testament, nagpapatest ang Diyos saan? Sa giving. Now, sabihin ng iba, yung tithes na yan, 10% ng lahat ng income mo. For example, may 100 ka, yung 10 pesos, tithes mo yun. Or meron kang isang kabang bigas, 50 kilos. Yung 5 kilos, bigay mo yun para sa Panginoon or sa kung sino man. Kasi tithes yun. Old Testament na yung tithes, bakit pa tayo mag-tithes ngayon? Alam nyo, yung tithes sa New Testament, nung binanggit ni Jesus, give to God what is due to God and give to Caesar, sa government, what is due to the government or yung tax. Bakit tayo nagka-tax? Sino sa inyo nabili sa Jollibee? Nag-Jollibee ba kayo? Tignan niyo yung resibo, meron 12% VAT.
pag bumili ka sa Jollibee, may tax ka nang binayaran. Okay? Pag bumili ka sa mga tindahan, may mga tax lahat yon kaya ang mahal. Lahat tayo na consumer ay nagbabayad ng tax. Naintindihan nyo? That is, give to Caesar what is due to Caesar. Para sabi ni Jesus, give to God what is due to God. Sa New Testament, hindi na binanggit yung word na tithes. Well, nung sinabi ni Jesus, pinang-example niya lang, kayo mga Pariseo, nag-tithes kayo. Pero hindi naman totoo yung mga puso nyo sa Panginoon. Sa Corinthians, kay Paul, di niya na binanggit yung tithes. Pero magturo siya tungkol sa giving. Bakit? Anong klaseng giving? Hindi mad giver, hindi galit, hindi sad giver, hindi malungkot, kundi glad giver. For God loves a cheerful giver. Ngayon, yung tithes, gusto niyo ba pagpalain kayo ng Diyos? Hindi ako madalas nagbe-preach sa giving talaga. Pero ito yung secret ng financial freedom. Ulitin ko. The secret of financial freedom begins in tithes. Well, actually, yung buong concept ng chapter 3, or buong konsepto ng Malakay, pag binasa niyo yung 4 chapters niyan, tinatawagan ng Diyos ang mga tao na bumalik sa Kanya. Sabi ni Lord, return to me and I will return to you. Sabi ng mga tao, saan kami babalik sa'yo? Sabi ni Lord, return saan? Sa giving. Ng tithes. Kasi during the time ni Malakay, yung mga priests, hindi na nag-serve sa templo. Yung mga priests, nagsitrabaho na, nag-networking, nag-business, nagbenta ng ganito. So wala nang kinakain yung mga yung mga tao hindi na nagbibigay sa storehouse pala. So yung mga priest nagsitrabaho na sila. Kasi wala nang nagbibigay ng tithes. Kaya sabi ng Panginoon, bring your whole tithes or all your tithes. Ngayon, bakit natin sinasabi to? Kasi ang tithes blessing talaga siya. Obedience siya. Pag sinabi, kunyari, sumahod ka ng 10,000. So yung 1,000 doon, tithes mo yun para sa Panginoon. Pagdating sa New Testament, alam nyo ba na ang standard ng giving ay nagsisimula sa 10%? Yung tithes, hindi na siya talaga tithes. Yun na lang yung standard ng giving. From 10%, ikaw na bahala, pataas. Pero ibig sabihin, yung 10% na to, yung tithes, dahil wala lang tayo sa Old Testament na ang measurement lang ng Diyos is 10%, nasa New Testament na tayo na ang giving na pinapagawa sa atin ng Diyos ay generous giving. For God loves a cheerful giver. Yung masaya kang nagbigay. So kapag masaya kang nagbibigay sa Panginoon, ang financial freedom nagsisimula sa 10%. So kaya any income na meron ka, maliit na bata pa ako, ginagawa na namin to. Hanggang sa ngayon, ginagawa na namin siya. Mula sa 1 digit hanggang ilang digits na yung naging tithes, ginagawa pa rin natin yung tithes na to. Doon tayo nag-i-start. Then iba pa yung offering. Iba pa yung mismong love offering mo para sa Panginoon. Now, what's the point? Ibig sabihin ko lang, pag hindi mo natutunang isuko yung bagay na para sa Diyos, doon ka hindi pinagpapala ng totoo ng Diyos. Believe it or not, napakadami na nag-testify na nung nagsimula sila mag-tithes, doon sila mas lalong blessed ng Panginoon. Kaya pag hindi pa kayo nag-a-apply ng tithes sa buhay, kung nagtatrabaho ka, or may income ka, may baon ka, or whatever, pag di nyo pa siya ina-apply, tandaan nyo, hindi kayo uusad sa buhay. Kasi mismong mga businessman, mga multi-billionaires, marurunong sila mag-tithes. And they understand that the measurement ng giving para sa Panginoon today, it begins with our tithes. At kaya pag hindi ka pa nag-tithes, hindi ka pa talaga nakakasuko sa Diyos. Okay? Kasi yung tithes, hindi yun sa'yo. Sa Diyos yun. Pag pumunta ka ng Leviticus, ganun din. Lahat ng bagay, binibigyan ng tithes. Actually, sa aming magkakapatid, siyam kaming magkakapatid, ang tithes lang dapat ng 9. Parang 1 point something lang. Pero kaming magkakapatid na siyam, binigay kami ng mga magulang namin sa Panginoon. And pinag-bless ng Diyos yung buong pamilya namin. Hanggang sa ngayon na may kanya-kanya na kami mga pamilya rin. Naiintindihan namin that when we give what is due to God, we give to God what is due to God, mas lalo tayong pinagpapala ng Diyos. And sabi ko nga, never kong nakita nagbabaya ang Diyos sa mga taong sumusuko at sumusunod sa Kanya. Amen? Okay? Gusto mong pagpalain? Surrender sa Panginoon. Sabi ni Lord, try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you, hindi door, konti lang ang pintuan ng langit, bilang, 12 lang.
If I will open for you the windows of heaven, plural windows, and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. Anong tawag doon? Kinakanta natin pag-giving. Give, and it will come back to you, good measure, pressed down, shaken together, running over. Pag sobra-sobra yung pagpapala ng Diyos kasi natutunan mo yung prinsipyo ng pagsuko, ng pagbibigay sa Panginoon. Okay? Ano pa? Sabi sa Luke 11:28, Blessed are those who hear the word of God and keep it. Narinig mo, binasinasabuhay mo siya. Okay? So kaya ang surrender, it's not losing, it is a blessing. Amen? Ang pagsuko sa Panginoon ay hindi talunan. Hindi ka natatalo kapag sumuko ka sa Diyos. Surrendering your life to God is a blessing. Amen? Second principle. Surrender is not dying. It is living. Amen? Sabi ng Panginoon kay Zedekiah, pag sumuko ka, mabubuhay ka. Pag hindi, mamamatay ka. So, ano makikita natin? When we surrender, it brings spiritual life. Amen po? Sabi ni Jesus, the thief come to kill, to steal, and to destroy. But I have come, sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Anong purpose na magating ni Jesus? Bigyan tayo ng buhay na masagana. Abundant life. Ang abundant life, makikita mo yan hindi sa situation mo, kundi sa condition ng puso mo. Nalala niyo yung sa Philippians chapter 4, si Apostle Paul, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit niya nasabi yun? Kasi sabi niya, I have learned, verse 11:12, I have learned the secret of contentment. I know how to be, busog or gutom. Naranasan ko mabuhay ng mayaman at ng mahirap, ng meron at ng wala. I have learned the secret of contentment, sabi niya. Na-realize, naranasan, natutunan ni Apostle Paul na si Jesus ang kanyang contentment. Kaya meron o wala, ang contentment niya ay si Lord. Naintindihan niyo yun? Maganda ang nangyayari sa buhay mo o hindi, ang contentment mo ay si Lord. Ibig sabihin, kaya nasasabi ni Paul, rejoice, Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Bakit niya nasasabi yon? Kasi alam niya na hindi nakabase sa sitwasyon niya yung kagalakan niya sa presensya ng Diyos, kundi nasa relasyon niya sa Diyos. Kahit meron o wala, marami o konti, mabigat o magaan ang buhay, ang contentment niya ay yung relationship niya sa Diyos, kay Jesus. Kaya, ang kalooban ng Diyos, 1 Thessalonians 5:18, sabi doon, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang kalooban ng Diyos ay magpasalamat ka in everything. Sa lahat ng sitwasyon, magpasalamat ka rin sa Diyos. Yun yung kalooban ng Diyos. Kaya makikita natin, pag sumuko ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng life principles. Kaya ka nagkakaroon ng spiritual life. Dati, ang point of view mo ay yung point of view lang ng mga tao dito sa mundong to. Pero nung nakilala mo na ang Diyos, nagkakaroon ka ng mga spiritual principles sa buhay na oo nga, itong buhay dito sa mulupang to, meron pa palang mas more pa kasi may relasyon ako sa Diyos. Dati, kapag malungkot ang sitwasyon mo, malungkot ka na talaga. Ngayon, pag malungkot yung sitwasyon mo, kaya mo pa rin maging masaya sa Panginoon. Amen? Mukhang hindi nyo pa naranasan eh. Nagiging thankful ka pa rin. Kasi sinabi ng Panginoon, I'm still with you. Sa mga walang magulang, ano sabi ng Bible? Sabi sa Psalms 27, if your father and mother forsake you, I, the Lord your God, will take care of you. Naiintindihan niyo yung sitwasyon? Naiintindihan niyo yung sinasabi ko? Na dahil may relasyon ka sa Diyos,
nagkaroon ka ng spiritual life dahil sumuko ka sa Kanya, nagbabago yung point of view mo sa buhay. Dati, ang dami mo reklamo, ngayon puro thanksgiving na, puro pagpapasalamat na. Yung reklamo mo, naging papuri na sa Diyos. Kasi nabago na yung principles ng buhay mo. Naintindihan niyo po? Ganun kalaki yung advantage pag meron kang Diyos kesa wala. Dati, nung hindi mo pa kilala si Lord, naghahanap ka lagi ng joy, ng saya, sa boyfriend, sa girlfriend. Pero nung nakakilala mo na ng gusto si Lord, nagkaroon ka ng malalim na relasyon sa Kanya, naintindihan mo na kaya ako lang pala sinisik yung pag-ibig sa mga tao kasi insecure ako. Pero nung nasecure ka na sa Panginoon, nagbago na ang lahat. Naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin? Hello? Nagigets niyo po? Dati, ang hirap-hirap mo magpatawad. Galit na galit ka sa mga tao, ang dami mong sama ng loob. Pero nung nakilala mo si Lord, sinuko mo yung buhay mo sa Kanya. Ngayon, ang dali na sa'yo para magpatawad. Bakit? Naintindihan mo yung prinsipyo. Kung ang Diyos ay pinatawad tayo sa pamamagitan ni Kristo, magpatawad ka rin. Just as Christ Jesus has forgiven you, forgive others. Nakikigets niyo yung ibig sabihin? Nagbabago yung prinsipyo natin sa buhay pag nakilala mo na si Lord. Kaya, ang pagsuko sa Panginoon, nagkakaroon ka ng bagong buhay. Anong klaseng buhay? Spiritual life. Dati, patay ka pa sa spiritual. Zombie ka lang. Nabubuhay ka sa physical, pero patay ka sa spiritual. Nung nakilala mo si Lord, nagkaroon ka ng spiritual life. Ngayon, may interest ka na sa Diyos. Dati wala kang pakialam sa Diyos, wala kang pakialam sa church, wala kang pakialam sa prayer, wala kang pakialam sa Bible. Pero nung nakilala mo na si Lord, sinuko mo na yung buhay mo sa Kanya, nagkaroon ka na ng interest sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Naintindihan niyo po? Ganon kahalaga ang pagsuko sa Diyos. Kung hindi mo pa interest si Lord, hindi ka pa sumusuko talaga sa Kanya. Sabi pa na Romans 6:11, so you should consider yourselves to be dead to the power of sin. Sino gusto ayaw na magkasala? Pagod na ba kayo magkasala sa Diyos? Merong sekreto para di ka magkasala. Alam niyo kung paano? Ayan. You have to consider your body, yourself, to be dead to the power of sin and alive to God in Christ Jesus. Amen? Maging buhay ka na kay Kristo. Patay ka na dapat sa sarili mo. When you're dead to yourself, wala na. Hindi na ka na magkaka-interest sa mga bagay na magkakasala ka. Punta kayo sa sementeryo, anong meron? Anong meron sa sementeryo? Mga nasa online, ano pang meron sa sementeryo? Kayo na lang kakausapin ko. Ayaw sumagot ng mga nandito. Anong meron sa sementeryo? Patay. Palagay nyo ba yung patay nagiinom pa? Naglalasing pa ba yung mga patay? Manre-rape pa ba yung patay? Papatay pa ba yung patay? Mag-iisip pa ba siya ng malaswa sa mga babae o lalaki, yung patay? Gagawa pa ba ng kasalanan yung patay? Hindi na. Patay na nga eh. Kaya sabi ng Bible, when you consider yourself dead to the power of sin, hindi ka na magkaka-interest sa pagkakasala. Hindi ka para maging perfect. Hindi ka magkakaroon ng sinless life. But you will sin less and less. Paunti ng paunti yung kasalanan mo. Bakit? Pawala ng pawala yung interest mo sa mga bagay na magkakasala ka sa Diyos. Naunawaan? Colossians, sabi ni Paul, for you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. Itong buhay natin dito, namatay na to. Kung tumanggap ka na sa Panginoon, may relasyon ka na sa Kanya, may bagong buhay ka na, spiritual life sa Kanya. Pero, yung totoong buhay natin ay naki Kristo. And when the time is right, pag bumalik na siya, He was revealed, makikishare tayo dun sa glory niya, dun sa kaharian niya. Amen? Pangalawa, surrender brings emotional life and freedom. Ang pagsuko sa Diyos ay hindi ka para mamatay. Ang pagsuko sa Diyos ay magkakaroon ka ng buhay kasi bibigyan ka niya ng freedom. Kalayaan. Sinong gustong lumaya? Alam niyo yung pakiramdam ng malaya? Gano'ng kasarap yung pakiramdam ng malaya? Pag malaya ka, wala kang burden, walang kabigatan. Sino po ang pinakamatanda dito? Sa mga senior natin, si Bishop, 70. Sino pa ho mga... Nay, Sally, ilan taon na kayo? Nanay Sally, ilan taon na kayo? Ha?
67. Nay, kayo po. Ano po, ilang taon na po kayo? Ano ba? 64. O, si Bishop, pinakamatanda dito, 70. Ay, si nanay ano pala? Si nanay, ano? Ilan taon na kayo, nay? 74. Mas matanda pala. Gaano kasarap mabuhay ng malaya? Alam nyo ba, pag meron kang freedom, meron kang long life din, bakit po? Ano yung mga bagay na nagkukulong sa atin? A. Anger. Galit. Di ba? B. Bitterness. Pag bitter ka, galit ka nga. So, pag nakita mo, bitter ka, di ba makapagpatawad? Unforgiveness. Resentment, sama ng loob. Yan yung mga nagkukulong sa atin. Pag nakiisip mo yung taong to, nakikita mo siya, galit na galit ka, inis na inis ka. Gumagawa ka ng sarili mong kulungan. Hindi mo sila mapatawad. That's it. You're not free. Hindi ka pa malaya. Buti na lang yung pastor nyo dito, maglaya. Di ba? Mag-free. Pag hindi ka pa malaya, ang lungkot ng buhay. Alam niyo, pinakamahirap sa lahat, yung babangon ka sa umaga, tapos bit-bit mo lahat ng kabigatan mo kahapon. Ang masakit doon, maraming taong bumabangon every morning, bit-bit nila, yung kabigatan nila, 10 years ago, 20 years ago, yung ginawa nung tatay nila, nung bata pa sila, bit-bit yung lahat ng burdens, lahat ng hurts, lahat ng pain. Ang purpose ng pagdating ni Jesus ay palayain tayo sa lahat ng yon. Amen po? Kaya sabi ni Jesus, so if the Son sets you free, you are truly free indeed. Whom the Son sets free is free indeed sa King James. Kapag pinalaya ka na ni Jesus, malaya ka ng tunay. Amen? The question is, malaya ka na ba? Kaya ka may mga emotional stress. Magsisimula yan sa stress eh. Magiging distress. Magiging oppress. Magiging possess. Yun yung malala, yung possessed na. Ang possession ng demonyo ay nagsisimula lang sa stress. Kasi ang depression ay demonyo yan. Spirito yan eh. Sa Bible yan eh, the spirit of depression or the spirit of heaviness. Demonyo yun. Yung anak ni Kuya Kim na nagpakamatay, I'm sorry to say, wala siya sa langit. Nagpakamatay siya eh. Kahit pa mental anxiety yun or whatever, depression siya. Once you kill yourself, you committed murder. Pinatay mo yung sarili mo. Yan impyerno yun. That's the truth. Yan yung katotohanan ng Bible. Kaya ang suicide, impyerno ka talaga. Pinatay mo sarili mo. Si Judas, ba't siya na sa impyerno ngayon? Pinatay niya sarili niya, nagpakamatay siya. Ang ginagawa ni Jesus sa atin, binibigyan tayo ng emotional life and freedom. Pinapalaya niya yung emosyon natin. Alam niyo, ang emosyon, hindi lang yan sa puso, ha? Kasama isip dyan. Ang emotion natin ay kasama rin. Actually, sa Bible kasi, in Old Testament, heart lang naman talaga. Yung heart and mind, di isa lang yan eh. Pero ang purpose ng pagdating ni Jesus, kaya niya gustong sumuko ka sa Kanya, para lumaya yung isip mo, lumaya yung puso mo, gumaan yung pakiramdam mo. Maging malaya ka sa lahat ng mga nagpapabigat sa'yo. Amen? Gusto ba natin nun? Ano sabi ni Jesus? Sabi ni Paul, for the Lord is the Spirit. And wherever the Spirit of the Lord is, there's freedom. Where the Spirit of the Lord is, there's liberty or there's freedom. Kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, malaya ka ng tunay. Amen? Ngayon, kung wala pa, sumuko ka na. Sumuko ka na ngayon. If you have the presence of the Holy Spirit, you're free. Sabi ng Bible, He's like a shepherd, Psalms 23 verse 3. He restores my soul. May healing na binibigay si Jesus. Amen? Gusto ba natin ng healing? Nasa Kanya lang yon. Sumuko ka. Hindi mo kakayanin yan kapag gustuin mo mag-isa sa buhay. Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. When you surrender your life to God, you'll receive freedom. Pangatlo, surrender brings eternal life. Well, John 3:16, alam na natin yan.
Whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Gusto mo na eternal life? Suko ka sa Panginoon. Believe. Sabi pa ni 1 John 5:12, He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Napakalinaw. Pag wala sa'yo si Jesus, wala kang buhay. Pag nasa sa'yo si Jesus, may buhay ka. So life begins not at 40. Life begins when Jesus comes in. Ulitin ko, life begins when Jesus comes in. Pag nasa iyo na si Jesus, your life begins. Okay? Sabi ng Romans 6, for the wages of sin is what? Death. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life. Kanino? In Christ Jesus, our Lord. Yung eternal life, libre lang yan. Bibigay yan sa'yo ng Diyos kung maniniwala ka. Walang bayad yan. Hindi mo pwedeng bayaran yung eternal life ng good works. I'm sorry, kahit anong good works mo, kahit gano'n ka kabait, hindi ka magkakaroon ng totoong salvation. Hindi ka magkakaroon ng totoong eternal life. Eternal life is a free gift of God when you believe in His grace. Amen? So kaya, ang pag-surrender, it's not dying. Surrender is living. O, ano yung una? Surrender. Ano yung una? Life principle number 1. Surrender is not... Nalimutan nyo na kaagad. Surrender is not losing, it is a blessing. Pangalawa, surrender is not dying, it is living. Pangatlo, surrender is not shameful, it is peaceful. Hindi po nakakayang sumuko sa Diyos. Amen po. Sa lahat na nakakaya, akala kasi nila pag sumuko ka na. Yung gobyerno natin ngayon, ang daming tinuturo kung sino ang nagnakon ng tax natin, yung billion-billion na flood control budget. Ayaw nila magsisuko. Bakit? Bakit? Nakakahiya. Pero ang pagsuko sa Panginoon, ang tanging hindi nakakahiya sa lahat. Bakit? It brings peace. Amen? Surrender is not shameful, it is peaceful. Bakit? Okay, sayin natin. Surrender brings God's peace. And the peace of God that surpasses all understanding shall guard your heart and mind in Christ Jesus. Well, yung verse 7 yan, yung verse 6 niyan is about prayer. Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication, let your requests be made known unto God. By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So, sinasabi ng Bible, pag nag-pray ka na, sumuko ka na sa Panginoon, dinulog mo na sa Panginoon, nilapit mo na sa Kanya yung burdens mo, ang kasunod, and the peace of God shall guard your heart and mind in Christ Jesus. Walang kapayapaan kung bit-bit mo pa rin palagi lahat ng problema mo. Isuko mo sa Diyos. May kantang, gonna lay down my burden down by the riverside. Down by the riverside. Pag nilay down mo yung burden mo sa Panginoon, it's like laying your burden down by the riverside. And steady ka na. Wala na sa'yo yung burden eh. Steady na yung puso mo. Ipinagkatiwala mo na sa Panginoon yung kabigatan, may kapayapaan ka na ngayon. Ang tawag doon, divine exchange. Isinusuko mo yung kabigatan mo sa Panginoon, lahat ng stress mo, lahat ng mga problema mo, pagsubok mo, papalitan ng Diyos ng kapayapaan. Amen? So kaya, it brings peace when you surrender. Kaya lang, kung hawak mo pa rin, kinikip mo pa rin yan, bit-bit mo pa rin yan, ikaw lang nahihirapan. Sabi na Isaiah 26:3, you will keep him in shalom, shalom. Perfect peace. That's the word for shalom, shalom. Dalawang shalom. Perfect peace. Whose mind is stayed on you because he trusts in you. Magtiwala ka sa Panginoon, mag-focus ka sa Kanya, meron kang perfect peace. Shalom, shalom. It brings peace kapag sinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon. Pangalawa, surrender. Sabi ni Jesus, promise niya yan. Peace I live with you. Alam niyo ba't siya nagsabi niyan? Kasi sabi ni Philip, Lord, saan ka pupunta? Yung John chapter 14 na context, nagpapaalam si Jesus, aalis siya. Sabi ni Philip, Lord, saan ka pupunta? Sama kami. Sabi ni Jesus, hindi niyo alam kung saan ako pupunta, di kayo makakarating pa doon.
Pero iiwanan ko kayo ng comforter. Hindi kayo, I will not leave you as orphans, sabi ni Jesus. Papadala ko si Holy Spirit. And ang sabi ni Jesus, peace I live with you. Hindi lang basta peace be with you. Iiwanan ko yung kapayapaan sa inyo. My peace I give to you. Not as the world gives do I give it to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Anong klaseng peace meron si Jesus? Hindi yan kaya nung peace na hinahanap mo sa mundong to. Kahit makailang bundok ka na inakyat, hindi ka pa rin magkakaroon ng totoong kapayapaan kung wala ka sa Panginoon. Kahit nakailang alak ka na nainom at lasing, na-mix mo naman lahat ng klase ng alak, hindi ka magkakaroon ng totoong kapayapaan kung wala ka sa Panginoon. Kahit nakailang babae, nakailang lalaki ka na sa relasyon, hanggat hindi mo nakikilala si Jesus, wala ka pa rin totoong kapayapaan. Kahit anong isaksak mo sa sarili mo, nakailang tattoo ka na, nakailang inject ka na sa katawan mo, nakapagbago ka na ng katawan mo, wala pa rin totoong kaligayahan, kapayapaan, apart from the presence of God. Ang totoong kapayapaan, kagalakan, kaligayahan, kasiyahan, ay nasa presensya lang ng Diyos. Amen. Na ng iba. Ano ba? Surrender removes fear and anxiety. O, kaya palang tanggalin ni Lord lahat ng worries kung susuko ka. Sabi ni David, Psalm 34 verse 4, I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Kaya yung pagsuko sa Diyos, you're seeking God. Lord, hinahanap kita. And you're the only one who can deliver me from all these fears. Once again, pag may takot ka sa Diyos, wala kang katatakutan sa buhay. Pag wala kang takot sa Diyos, lahat kinatatakutan mo. Okay? Sabi pa ni Peter, casting all your care upon Him, bakit daw? For He cares for you. Suko mo na sa Panginoon, He cares. Feeling mo walang may concern sa'yo, isuko mo kay Lord dyan. Malalaman mo at makikita mo gano'ng ka-concern ang Diyos sa'yo. He will remove all your fears. Thank God, may verse na ganito, for God has not given us the spirit of fear, but He has given unto us, the spirit of power, of love, and a sound mind. Praise God. Pag nasa iyo ang presensya ng Diyos, may power, may love, may sound mind. Hindi ka para matakot, mag-alala sa buhay. Kayang tanggalin ni Lord John. Ano pa? Surrender brings acceptance, not shame. Whoever believes on Him will not be put to shame. Sino mang manampalataya sa Diyos, hindi ka mapapahiya. And thank God, wala pa ako nakitang napahiya na nagtiwala sa Diyos. Wala pa talaga. Sabi ng Psalms 25:3, no one whose hope is in you will ever be put to shame. Lagay mo yung hope mo sa Diyos, you'll never be put to shame. Hindi ka mapapahiya. You'll receive acceptance. That's why pag sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, it is not nakakahiya, it's not shameful. It is peaceful. Amen? Isuko mo yung sarili mo, tatanggapin ka ni Lord whoever you are, whatever you are. Yun yung totoong acceptance na bibigay sa'yo ng Diyos. Ganito lang kasimple yan. Pag may problema ka pa sa identity mo, lapit ka sa nag-create sa'yo. Kung ano man yung identity mo nung lumapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Pero once na sumuko ka na sa Kanya, tandaan mo, may pagbabagong gagawin ang Diyos sa'yo. Itutuwid niya yung identity mo. Sino ba yun? Yung sumali pa yun ng pageant, tapos nagpa-retoke na siya, naging mukha na siyang babae, mas maganda pa siya sa babae. Nasa CCF yun member ng CCF. Tapos biglang na-born again, nakilala niya si Jesus. And na-realize niya, so yun, nagpa-revert ulit siya, nagpa-convert ulit ng katawan, balik sa lalaki ulit. And sinasabi niya sa lahat na mga gusto pong magpa-retoke, wag na, please. Wag niyo nang retokehin yung itsura niyo. Kung naghahanap kayo ng acceptance, sa Diyos meron acceptance. Pero once again, pag tinanggap ka na ni Lord, babaguhin ka niya. Matututunan mong i-accept kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos. Amen? Ano pa? Sabi pa, fear not, for you will no longer live in shame. Do not be afraid, there is no more disgrace for you. You will no longer remember the shame of your youth, and sorrows of widowhood.
Alam niyo yung sinasabi ni Lord dyan? Lahat ng past mo na nakakahiya, wala na lahat ng yun. Kaya pagdating sa 1 Corinthians 13, love keeps no record of being wrong. Yun yung doctrine ng justification. Lahat ng pagkakasala, lahat na nakakahiyang nagawa na rin sa buhay, pag sumuko ka na sa Panginoon, binubura niya na lahat lang yun. Memories na lang siya sa sarili mo. Pero sa Diyos, wala na siya. Burado na lahat yun. Kasi ganun kahalaga yung pagsuko sa Diyos. He will accept you. Hindi ka na mapapahiya ulit. Amen? So surrender is not shameful. It is peaceful. Next, surrender is not weakness. It's meekness. Sabi niyo nga, meekness. Yung pagsuko sa Panginoon, hindi yan weakness. Ay, mga Kristiyano, mga mahihina yan mga yan. Eh. Yung mga Kristiyano daw, yung mga born-again Christian daw, mga mahihinang nila lang. Sabi. Kala nyo lang yun. Pag sumuko ka sa Panginoon, mararanasan mo yung gentleness ng Diyos. That He is a gentleman. Meekness is strength under God's control. Amen? Meekness or gentleness is strength under God's control. Paano mangyayari yun na yung pagiging gentle ay magiging strength natin? Take it for example, ano yun sa Chinese? Yung Chinese martial arts. Merong tinatawag, ano ba yun? Tai Chi ata yun or nagganon pa kami nung college eh. Nalimutan ko, parang gentle yung galaw. Sa PE, nagaganon kami nung college eh. Tapos meron kaming teacher nun, namatay na yan si Father Ibanez pa yun. So naggaganon kami. Nalimutan ko yung tawag pero basta ano siya, soft na martial arts lang siya. Parang ang lambot ng galaw, parang gano'n. Pero martial arts siya. Nasabi, attack me. Pag inatake mo siya, soft lang siya dumepensa. Tapos may offense din. Ang gentle, in short, gentle martial arts siya. No, bakit ko sinasabi to? Kung paano nagiging strength yung gentleness sa martial arts, yung pagiging gentle pala natin, nagaling sa Panginoon, it produces self-control kasi. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Nakita niyo yung mga pinapersecute? Sa Nigeria, napakadaming Kristiyanong churches sinunog, mga Christians na pinatay. Pero alam niyo ba, though they killed them, yung mga masasamang tao doon, pinersecute nila yung mga Christians. Pero alam niyo ba, yung mga Kristiyanong sumuko sa Panginoon, kahit sila ay nakaranas ng persecution ng death, yung pain ng death, hindi nila nararamdaman yun. Sabi nga, meron mga nag-testify kasi the moment napatayin sila, yung pain nun, wala na absent na. Parang siya, advance. Mukha lang buhay, pero wala na yung doon. Wala na yung pain, wala na yung spirit doon sa katawan. Kasi kinuha na ni Lord. So before mo pa ma-experience yung pain ng death, kinuha ka na ni Lord. Kaya yung katawan na lang yung nasaktan, pero yung spirit mo wala, tsaka soul mo wala na doon. Kasi ganun ka-gentle ang Diyos. Sa maraming martyrdoms na nangyari sa mga nakaraan. Pag pinanood nyo lalo, yung sa sina Perpetua, yung iba't ibang mga old na saints or mga na martyr in the old times. Lahat sila, they are testifying, hindi nila nararamdaman. Yung kay Maria Perpetua nun, sinuwag na siya ng bull eh. Lumipad na siya eh. Pero sabi niya, wala siya nararamdaman na pain. Kinalmot na ng bear, nilapa na ng leon, pero wala silang nararamdaman na pain. Bakit ganun yung gentleness ng Diyos para sa kanila? Na naging tapat hanggang kamatayan. So, meaning to say, ang meekness, it is a strength under God's control. Bakit? Kahit galit na galit ka na. Kahit annoyed ka na. Inis na inis ka na. Pero dahil nasa iyo si Lord, pasalamat ka, sumuko na ako kay Lord. Kundi, matitikman mo yung dati kong buhay. Di ba? Yung example sa amin ni Papa nun salamat ka, Kristiyano ako, kundi maghanap ka ng mukha sa pusa. Ganun. Merong kasing gentleness. Yung nabangga ka dati, pag natabig ka lang, galit na galit ka na kagad. Para ka ng ahas. Pero ngayon, natabig ka, sorry. Defensive ka na. Sensya na. Kasi may meekness.
Ano pa? Blessed are the meek. He who rules, sabi ni Proverbs 16:32, he who rules his spirit is better than he who takes a city. Proverbs kasi kaya medyo malalim, mahirap intindihin. Ang ibig sabihin lang niyan, kung may self-control ka, kung may gentleness, may meekness ka, kaya mong kontrolin yung nag-aapoy mong galit or inis dahil may nakakainis. Yan. Meron kang strength. That's meekness. Mas better ka pa sa isang conqueror ng isang syudad. Ano ba? Sabi na ng Galatians 5, the fruit of the Spirit is what? Gentleness kasama. So pag nasa iyo yung presence ni Lord, gentle ka. Mahinahon. Amen? Meron tayong kahinahunan. Amen po ba? Hindi ka parang Armalite kagad. Alam nyo, sa mag-asawa, ganun din eh. Sa mga may asawa ho, advice ko sa mga asawang babae, huwag nyong raratratin yung mister nyo. Nakakarindi yun. Yan. Nakakarindi yun, promise. Sa mga asawang babae, huwag kayong maging Armalite sa kanila. Yan. Buti na lang si Rish, yung misis ko, hindi ganun. Bait yun, sobrang bait yun. Hindi kami nagbabangay niya. Wala pa kaming ganong history na nagsigawan kami sa bahay. Na World War III. Wala naman. Mabait, mabait. Mahinahon lang. Pag may sinabi, sunod ka na. Sunod ka na agad para tapos na usapan. Pero hindi maganda yung nag-ratrat kasi ano yun eh, disrespectful. And you know, kaming mga lalaki, husbands, ang talagang hinahanap namin sa asawa ng babae, respect. And mas mamahalin namin kayo pag nire-respeto niyo na kami lagi. So, ganun lang siya. Give and take lang. Anyway, ba't tayo napunta doon? Next, kasi yung fruit of the Spirit. Meekness, aside sa strength, meekness is boldness anchored in humility. Kapag sinabi anchored, hindi ka pwede maging gentle kung walang humility. Hindi ka magiging meek or magiging gentle kung hindi ka humble. In short, parang coin, parang si Jesus, sa Matthew, sa James, ano ba ito? James, yan. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in meekness of wisdom. Uy, ang ganda nun. Sino daw yung wise sa inyo at understanding? Dapat makita sa gawa mo na meron kang gentleness. Ano pa? Sabi naman ni Peter, but sanctify the Lord God in your hearts. Paano? And always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear, or gentleness and respect. Ayan yung, apologetics to yung pagtatanggol mo yung faith mo. Yan may nakakipag-debate sa'yo, huwag ka makipag-debate. Yung nasagutin mo, kayo, mga kulto kayo, bahala kayo, basta buhay nyo. Ganon. With meekness, with gentleness dapat. With respect. Diba? Dapat marunong tayo sumagot kung may mga tanong sila sa buhay natin. Tungkol sa pananampalataya natin. Ano pa? Meron pa dyan eh. Ito na pala, pangatlo. I-emphasize ko yung boldness or meekness and humility sa pangatlo. Meekness is God's character formed in us. Amen po? Ang gentleness or meekness ay character ng Diyos na napo-form sa pamamagitan natin, sa buhay natin dahil si Jesus ay nasa atin through the Holy Spirit. Tingnan nyo ito Kaya ako sinabing hindi ka pwedeng maging gentle kung wala kang humbleness or humility. Sabi ni Jesus, verse 29 na yan, verse 28 yung sikat, come unto me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Di ba magkasama? Magkasama yung meekness or gentleness, tsaka yung humility. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Bago tayo pumunta sa rest, yung rest sa ating kaluluwa, check nyo muna anong character yung pwede mo matutunan kay Jesus. Gentleness, humbleness. Paano mangyayari yun? You have to take His yoke upon you. Alam niyo yung yoke? Yung pamatok, kung tawagin, sa ibang bansa, yung iba, letter M, na McDonald's, na kahoy. Nilalagay yun sa leg ng baka, 2.
Tapos magkasama silang sabay na lalakad. Bit-bit yung malaking cart. Na-imagine nyo? Para mas madali. Albi, ka dito. Dali, si Albi. Para gusto ko nyo mag-gets nyo lahat. May mga bata tayo kasi. So, kunyari, ito yung yoke. Okay? Mag-yoke kami ni Alfie. Okay? Ano itsura namin? Side by side kami, no? Sa ancient times, ang yoke, nilalagay yon sa mother ox, tsaka sa young ox. Malaking baka at maliit na baka. Anong gagawin? Yung ox head, yung leg ng baka, ang nakalak talaga sa na yoke, nasa mother, nasa malaking baka. Ngayon, yung mas bata na baka, didikit lang yun sa kanya. So pag nag-move, move tayo. Kunyari ako yung mother ox. Ito yung batang ox. Pag nag-move ako, mahatak din siya, tama? Bakit? Kanino nakalak yung yoke? Sa akin. Tama? Sabi ni Jesus, take my yoke upon you. Yoke niya. Kaninong yoke? Basahin nyo take my, kaninong yoke? Kay Jesus. Kunyari ako si Jesus. Take my yoke upon you. Naintindihan niyo yung point? Hanggat hindi mo nilalagay yung yoke ni Jesus sa'yo, hindi ka gagaan. Hanggat di ka sumusuko sa Panginoon, hindi ka gagaan. Hindi ka magkakaroon ng totoong kapahingahan. Hanggat hindi ka sumusuko sa Panginoon at ilagay mo yung yoke niya sa'yo, hindi ka magkakaroon ng true rest. Bakit daw? Gawin na natin literal, at this time literal. Magka-side by side kami, tama? Kapag kasama mo si Lord, ibig sabihin, try nyo to imagine, kasama mo si Lord, may nangasar kay Alpi, Alpi, ang pangit mo! As kasama niya si Jesus, Alpi, huwag mapapatulan. Naintindihan nyo? In a very practical way, dahil kasama mo si Lord, pahina yung Alpi, humble ako, Alpi, gentle ako, kasama mo ko, relax ka lang, lakad lang tayo. Ignore mo lang. Okay? You are created in my image, you are beautiful, you are wonderful kasi create ka namin. Amen? Amen, Alpi? Diba? You are fearfully and wonderfully made. Amen po? Hindi ka para maasar o magalit. Nagigets niyo po? Thank you. Parapakan na si LP. Yun yung take my yoke upon you. Yoke ni Jesus yun, hindi sa'yo. Pag mo ang kinena, pag inangkin mo, may bigat ka. Kasi yung verse 30 yan, for my yoke is easy and my burden is light. Kaya gumagaan yung buhay kapag nakay-Kristo ka na. Hindi na tulad dati, ikaw lang mag-isa, nagbibit-bit, humaharap sa lahat ng pagsubok mo. Surrender is the key. Meekness, gentleness is God's character formed in us pag natutunan nating lumapit sa Panginoon. Sabi ni Paul, be humble, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Kinocommand tayo. Be completely humble and gentle. Sabi pa niya, Colossians 3:12, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on. Ano ibig sabihin put on? Ibihis mo. Tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, or patience. Put on. Isuot mo. Last na lang. Last na. Mabilis na to. Surrender is not disgraceful. It is graceful. Amen? Bakit daw? Ano ibig sabihin ng grace? It's the grace of God. Hindi sa'yo yan. Libre yan. Binigay niya yan. Kahit hindi ka karapat-dapat, binigay pa rin sa'yo. That's grace. Alam niyo ibig sabihin ng mercy and grace? Mercy at grace. Ano yung pinagkaiba? Yung mercy, nahabag sa'yo. Nakakaawa ka kasi. Pero yung grace, hindi ka naman karapat-dapat receive, binigay pa rin sa'yo. Anong tawag doon? Regalo. Hindi ka naman karapat-dapat bigyan ng iPhone, binigyan ka pa rin. Ang matindi sa grace, ginawan mo na ng masama yung tao, binigyan ka pa rin. Ang tawag doon, grace. Nagets nyo? Pero kunyari, ginawan mo ng masama, tapos pinatawad ka. Ang tawag doon, mercy. Naawa kasi sa'yo, nagmakaawa ka. Pero yung ginawan ka na ng masama, tapos binigyan ka pa rin ng regalo, that's grace. Pag sumuko ka sa Panginoon, hindi siya disgrace. It is graceful when you surrender yourself to God. Bakit? Grace meets us when we yield. Alam mo yung word na yield? You submit. Sumuko ka na.
God gives grace to the humble. So kaya sabi ni James, submit to God. Yeah. Mag-submit ka sa Diyos. He mocks the proud but gives grace to the humble. So, submit yourself to God. Ang totoong nakakaranas ng biyaya ng Diyos ay laging merong surrender or submission na ginagawa sa Kanya. Amen? Sabi pa ni Peter, young men, the same way, be submissive to those who are older. All of you, lahat tayo, clothe yourselves with humility toward one another because God opposes the proud but gives grace to the humble. Amen? Pag sumuko ka sa Panginoon, laging nandun yung grace niya. Ano pa? Grace. Ito pa pala, let us come boldly to the throne of grace. But bakit daw? Nakakahanap tayo ng mercy and grace. Number 2, God strengthens the surrendered heart. Ang taong sumusuko sa Panginoon, laging pinapalakas yung puso. Amen? Sabi ng Bible, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And si Paul, sabi niya rin, my grace is sufficient for you. And my power is made perfect in your weakness. Praise God. Di ba? Merong sufficient grace ang Diyos sa atin. Every time we surrender it to God. Habang sumusuko ka sa Panginoon, makakaranas ka rin ito. Yung great grace was upon them all. Yung biyaya ng Diyos may experience mo pag lagi kang sumusuko sa Kanya. Pangatlo, grace transforms surrender into victory. Amen? Praise God. We're not under the law. We are under the grace of God. And sabi nga sa Titus, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Kanino? Kay Jesus. Yung grace ng Diyos, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Sa biyaya ng Diyos, pag sumuko ka, magiging victory mo yon kasi matatanggihan mo na yung bawat kasalanan sa buhay. And masasabi mo to, yung katulad ng binanggit ni Paul, but by the grace of God, I am what I am. Magiging thankful ka na lang dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Diba? I am, you are, we are what we are by the grace of God. Amen po? Dahil sa biyaya ng Diyos. Wala nang iba. Sabi nga, Jeremiah, preach that surrender was the path of life. It is the path of peace, preservation, and blessing. What Zedekiah feared was actually God's gift to him. Di ba? Natatakot si Zedekiah na sumuko sa Diyos. Sumuko kay Nebuchadnezzar. Pero actually, yung lahat ng takot niya, alalahanin niya, regalo ng Diyos sa kanya yun kung susuko siya. So true surrender is not losing but a blessing. Amen? Surrender means not dying but living. Surrender not shameful but peaceful. Amen? It is it's not weakness but meekness. Surrender is not disgraceful but graceful. Amen po? And also, question ko sa lahat. Saan kayo, where's God asking you today? Surrender. May mga bagay ba na pinapasuko si Lord sa'yo? Wrong people, wrong ways, wrong thinking, wrong feelings, wrong relationship, any wrong sa buhay natin. Kung pinapasuko sa'yo ni Lord yan, mga sins, weaknesses, mga unconfessed sins, or may mga kasalanan sa buhay natin na pinapasuko ni Lord today, let's surrender to the Lord. After all, hindi ka magkakaroon ng tunay na kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, pagpapala kung hindi ka susuko sa Panginoon. So I'm asking everyone today, check nyo yung mga puso nyo. Check nyo yung, kilala nyo sarili nyo, mas kilala nyo yan, but mas kilala ka ni Lord. Try to ask the Lord today, sarili nyo muna, unahin nyo. Ano yung mga bagay, mga tao, mga sitwasyon sa buhay natin ngayon na nagpapabigat sa'yo? Mag-pray tayo, isuko natin yan lahat sa Panginoon ngayon. Tandaan nyo, hindi nakakayang sumuko sa Diyos. Amen? Ang nakakaya, yung mabubuhay kang mag-isa, tapos wala kang Diyos at ang ending ng buhay mo, hindi mo nakilala si Lord. Ang nakakaya, yung mapunta kang impyerno nang walang relasyon sa Diyos kasi. So mga kapatid, even sa mga nasa online, inaanyayaan ko kayo. Naayusin natin yung buhay natin ngayon sa Diyos. Pagpikit tayong lahat. Magpapaayos tayo ng puso, ng isip, ng buhay sa Diyos ngayon.
Nakakahiya yung mabubuhay ka sa mundong to. Ang lakas-lakas ng loob na, kaya ko to mag-isa. Wala kahit walang Diyos. Yun yung nakakahiya. Kasi sa ending, ikaw yung mapapahiya. Kaya kung susuko ka ngayon sa Panginoon, isusuko mo yung mga bagay na yan sa Diyos. Walang mawawala sa iyo kasi magkakaroon ka pa ng mga bagay na patungkol sa Diyos. It's always a blessing to surrender to God. Let's pray. Father, I thank you, Lord, sa pagkakataong ito. And right now, lumalapit po kami sa inyong trono ng biyaya. Humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan, Lord. And today, in behalf of your people, kami po ay nagpapakumbaba. We are surrendering our lives, our hearts to you. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. And kaya ngayong oras ito, Ama, hinihiling namin, we are actually asking right now to have a divine exchange. Lord, we are exchanging our burdens, our worries, our fears, our doubts. We are exchanging our pains, our hurts, our heartaches, Lord. Ano man yung mga nangyari in the past, ano man yung mga kaganapan sa buhay namin, Lord, yung mga bumabagabag sa isip namin, yung mga nagtatanggal ng kasiyahan, nag-aalis ng kagalakan, ng kapayapaan sa aming puso, Lord, isinusuko namin sila lahat sa'yo. Sinusuko namin lahat ng mga tao, mga bagay, nakasakit sa amin, Lord, o mga bagay na nagbigay sa amin ng kabigatan. We are surrendering everything. Pwede nyo i-confess lahat sa Panginoon yan ngayon. Father, we are releasing everything in your mighty hands, Lord. Nilalatag namin sa iyong paanan, Panginoong Yesus, lahat ng mga bagay na ito na nagpapabigat ng aming buhay, Lord. We are offering our lives, our hearts, our minds, Lord. We are offering everything, Lord, to you. And burn it with your fire, Holy Spirit. And we pray that you give us divine rest sa itong kapahingahan, Lord, sa aming soul, sa aming puso, sa aming isip. Give us divine joy, Panginoon. Itong joy na kahit anong nangyayari sa paligid namin, we can still rejoice in your presence, in you, Lord. Lord, bigyan nyo kami, Panginoon, ng kapayapaan na hindi mapaliwanag. Yung kapayapaan na kahit ang gulo ng paligid, kaya namin maging peaceful, maging gentle, mayroong self-control sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay. Forgive us, Lord, sa mga nasabi naming di maganda. We are confessing right now lahat ng mga curse words, lahat ng mga bad words or mga hindi kalugod-lugod na salita na nabanggit na sabi ng aming bibig. Hiningi namin ito ng tawad at kinakancel po namin lahat ng mga curses na nasabi rin namin sa mga tao. We are canceling it by faith. Wash it by the blood of Jesus. And Lord, let it not happen sa mga tao na sinabihan namin noon. And we are releasing forgiveness sa mga tao na nakasakit sa aming buhay. We're releasing love sa kanilang buhay, Panginoon. We're releasing blessings sa mga taong ito, Panginoon, na nagpabigat ng aming mga kalooban. And right now, Lord, we are releasing them in your mighty hands. At ikaw po ang magbigay ng kapayapaan sa bawat isa. We are releasing by faith, Lord, yung lahat ng mga kabagabagan sa aming kaisipan. Yung mga nagbibigay ng stress, mga nagkakos sa aming mga pag-iisip para di kami makatulog sa gabi. Dahil sa mga pag-iisip namin ng mga bagay-bagay sa buhay, whether mga futures, Lord, forgive us and help us, Lord, to fix our thoughts, our eyes, our hearts, our lives in you. I pray, Lord, na as we put our trust in you, as our mind was stayed on you, Lord, give us your perfect peace in Jesus' name. I speak shalom, shalom sa bawat isang narito at mga nasa online, Panginoon, that you'll give us a mind that is always peaceful, Lord. Give us gentleness, Lord. Help us to be humble always, to depend upon you at all times, always, Lord. Help us, Lord, na mabuhay sa mundong ito. Kasama ka sa lahat ng oras. Help us to take your yoke upon us, Lord. That we may walk with you, talk with you, and be taught by you, Lord. Gusto namin matuto ng katulad mo, Panginoon, na maging kagaya mo, maging katulad mo sa mundong ito, Panginoon, upang masalamin at makita, to let our light shine among people, Lord, na nakapaligid sa amin. Pagpalain mo, Lord, na bawat isang naglaan ng oras sa pag-aaral ng iyong mga salita, I speak that you'll release your blessings sa bawat isa, Lord. Ngayon pa lamang, Lord, indeklara na namin na ang lahat na mayamang biyaya mo para sa aming buhay sa buwan ng December ay matatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Let your blessing, Lord, as we surrender to you right now,
Let your blessings come upon us and overtake us. Because we have obeyed you, Lord, we shall receive it by faith. We shall have it in Jesus' name. And even, Lord, sa mga taong narito, Panginoon, na wala pang relasyon sa'yo, let them surrender sa'yo. Let their hearts surrender to you, Lord. Let them open their hearts so that Jesus may come in through the Holy Spirit. Holy Spirit, right now I pray, as they surrender their hearts, their lives to you, come into their lives, come into their hearts, Lord. Be the Lord and Savior ng kanilang buhay. And let them confess right now. If you're surrendering your life to God right now, confess this: Jesus is the Lord and Savior of my life. Father, I pray that you give them a heart that will believe you as the Son of God, the one who died on the cross and rose again for our sins, Lord. Salamat dahil binayaran mo na yung lahat dun sa cross. At binigyan mo kami ng kaligtasan. You have given us eternal life as we believe in you. So I pray today, Lord, as we surrender our lives, Lord, thank you, Lord, for our names are now written in the book of life. And our citizenship is now in heaven. And we are your people. We are your children. We are your servants, Lord. And we can serve you, Lord, by faith. Because we are your children, Lord, makakalapit kami sa inyo bilang aming Ama. Kaya naman gawin mo po kaming maayos sa aming puso. Ayusin mo po ang lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon, step by step, day by day. Help us to become like Jesus. Sa aming pananalita, sa aming mga pag-iisip, sa aming pakaramdam, sa aming mga gawa, Lord, sa aming mga lakad, ay maging katulad kami ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga nagkatrabaho. I pray that you'll strengthen them, give them promotion sa kanilang work, increase of salary in the name of Jesus. Magkaroon ng mga incentives, bonuses, and so on in the name of Jesus. I pray, Lord, na palakasin niyo sila at maging light sila sa kanilang mga ka-workmates, sa mga boss nila, sa pangalan ni Jesus. I pray for the parents, Panginoon, na may anak na, mga magulang. I declare, Lord, that you'll give them wisdom to govern their families. In the name of Jesus, Lord. I pray for the husbands and the wives, Lord. I declare na yung marriage nila, yung pag-asama nila, Panginoon, ay mapuno ng pag-ibig mo, ng kapayapaan ng Diyos, ng kagalakan, Lord, and let na masalamin ng nala, Panginoon, yung marriage, pero gagaya ng nais mo sa aming buhay sa Bible, Lord. Salamat din sa pagbabala mo, Panginoon, sa mga senior citizens, Lord. I pray that you strengthen them and encourage them to serve you even in old age, Lord. Marami kang mga old age na ginamit, Panginoon, in the Bible, and kaya mo rin silang gamitin pa to glorify you in Jesus' name, Lord. I pray for the kids, Lord, yung mga bata. Let them grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. I declare blessing sa mga batang ito, Panginoon, sa Kids Church. Let them experience you, Lord. Let them grow in you in the name of Jesus, Lord. Tulungan niyo sila. Sa lahat ng mga kabataan, mga estudyante, nag-aaral, Lord, I declare wisdom, increase of knowledge, understanding sa lahat. At patuloy na magkaroon ng maayos na performance sa kanilang pag-aaral, Panginoon. At pagpalain mo po ang lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon. We remember Tita Annie rin, Panginoon. Pagpalain mo siya, Lord, I pray for your healing completely sa kanyang buhay, Panginoon. Gamitin mo yung chemotherapy niya rin, Panginoon, para mag-cause ng healing sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Restore her. Let her receive extension of life that she may serve you. In Jesus' name. Even, Lord, we remember si Nanay Reddy, Lord, naway naging matagumpay yung kanyang operasyon sa mata, sa katarata, Lord. Thank you, Lord, dahil soon makakasama namin siya muli. I-restore mo po siya, palakasin mo po siya, ayusin mo po ang kanyang lupang katawan at pagalingin siya sa pangalan ni Jesus, Lord. We pray ang lahat ng mga kapatid namin kamanggagawa, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. And we pray, Lord, pagpalain mo po ang lahat ng gumagawa ng kalooban mo. Lord, bless mo rin, Lord, yung mga nasa online, sina Pastora Dev, kay Miguel, Panginoon, na nasa Belgium. I-bless mo sila sa kanilang mga trabaho na ginagawa rin doon, Lord. And I pray, Lord, na soon ay makapag-plant din ng church doon sa pangalan ni Jesus, Lord. Strengthen nyo yung marriage nila, yung mga families din, yung mga kamag-anak ni Miguel, Lord, ay makaranas, Panginoon, ng pagpapala na galing sa'yo at makapag-ministers din si Ate Deb doon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord. We pray yung mga members din, Panginoon, online, especially yung sina Eman, Panginoon, yung buong Santiago family sa Bulacan, Panginoon. We pray for them that you'll bless them and give them healing, then strengthen them, Lord, sa lahat ng kanilang ginagawa. Even yung mga businesses and mga work nila, Panginoon, ay i-bless mo sa pangalan ni Jesus, Lord. Sa lahat din ng mga nanonood online ngayon, Panginoon, yung mga wala rito, ano man yung mga naging dahilan, Panginoon, ay pagpalain mo sila at naway makasama namin sila next Sunday muli, Panginoon, physically, especially sa magaganap na Christmas party, Panginoon. We pray, Lord, for your blessing, for your abundance, Lord, sa buong gawain namin, Panginoon, sa buong month na ito, Panginoon. And for this last month, Lord, we will give you our best offering, our best praise, our best service, Panginoon, for you deserve it all, Panginoon, for you're worthy
of it all, Lord. Kaya maraming salamat po sa biyaya mo. Pagpalain mo rin na maging communion namin ngayon as the last communion of this year, Lord. We thank you, Lord, for being our Savior, our Redeemer, Lord, who redeemed us, Lord, from the powers of sin and death and hell and grave, Lord. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng kaligtasan and we can enjoy all those benefits, Lord. Salamat po sa araw na to and we bless your name, Lord. We pray for the will of God to be done in our lives and help us always to surrender to you every day, to your will, to your good, acceptable, and perfect will na mangyari palagi sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, sorry, mag-overtime lang tayo. Last communion na natin. And mapalad ang mga naka-12. Mga naka-perfect this year. Naka-perfect kayo? May mga naka-perfect tayo. Kaya next year, bawi iba. Okay, starting ng first Sunday ng January next year, ang next na communion na. Anyway, sinabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Yan, open po natin sa Easy Worship. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Yan, sige. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Para mabasa niyo pong lahat. 11:23. Yan. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which He was betrayed, He took the bread. Yan. And he gave thanks, saying, "This is my body." He gave thanks and He broke it. It said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." And we know na, verse 24. So alam natin na ang tinapay ay sumisimbolo sa katawan ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Okay? And praise God, sinalo lahat ni Jesus yung dapat tayo ang sasalo. Sinalo lahat ni Jesus yung pain, yung agony dun sa cross na dapat tayo yon. Even yung death, sinalo niya lahat dun. Again, for the wages of sin is death. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Yung bunga na yon, sinalo lahat ni Jesus dun sa cross para hindi na tayo yung mamatay, kundi magkaroon tayo ng free gift of God. Ano daw? Yung eternal life. And that's why, as gratitude, thanksgiving, or a thankful heart, lahat ng kukuha ng tinapay, kung naiintindihan mo itong communion, nakikipag-isa tayo kay Kristo. Na Lord, nagpapasalamat kami sa ginawa mo sa amin dun sa cross. You have saved us, ikaw yung naging tagapagligtas namin. Kung nagigets mo yun at ikaw ay ligtas na sa araw na to, kuha ka ng tinapay, kakainin natin yan ng sabay-sabay. Okay? Habang tayo kumakain. Umawit pala. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Sa mga nasa online, kung meron kayong flakes at saka grapes or grape juice, sabay kayo sa amin. There's toil and snare I have already come. This grace that's brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there, 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days, sing God's praise. When we first begun. Praise God, 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 praise God. I once was lost, but now
but now I'm found. Was blind, but now I see. Let's pray. Father, we thank you po sa oras to at kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Hawak po namin sa aming kamay ang mga tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo. And we are declaring, Lord, and we are remembering Jesus. We thank you, Lord, sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay maligtas sa pamamagitan ng yung pag-alay ng buhay dun sa krus ng Kalbaryo. And we thank you, Lord, for giving us eternal life, this life that we can enjoy until we see you face to face. And kaya naman, we are grateful and thankful, Lord, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Lord. And we remember you, Lord, until we see you face to face, Lord, ay gagawin namin ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tinake mo na ang lahat ng punishment namin so that it will become our healing because by your stripes, we are healed, Lord. And alaman, ang mga healing na need namin physically, emotionally, mentally, Lord, or spiritually, Lord, I pray for complete healing, divine health, divine healing sa bawat isa ngayon as we eat this bread in the name of Jesus Christ, Lord. Maraming salamat po sa pagpapala at pag-ibig mo sa aming lahat sa pangalan ng Jesus. Amen. Kainin po natin. Verse 25. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Everyone po, lahat po tayo kukuha ng cup. Inumin na po, tapos balik nyo na rin po sa lalagyanan after. And we believe that the blood of Jesus has set us free. Amen? Yung dugo ni Kristo has redeemed us. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Dati ka nang papuntang impyerno, pero praise the Lord. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, natubos tayo. Walang ibang pangbayad sa ating mga kasalanan kundi yung dugo ni Kristo. And sabi nga, the blood of Jesus ay yun yung nagtanggal ng galit ng Diyos sa atin. You will not face the wrath of God. Hindi mo nahaharapin yung galit ng Diyos because of the blood. Amen? Praise God, we have access through the blood of Jesus. Forgiveness through His blood. Meron tayong victory sa blood ni Jesus. Protected tayo ng blood ni Jesus. Amen? Revelations 12:11, for we have overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Kaya praise the Lord. We thank God and praise God for the power of the blood of Jesus. Amen? So once we drink it, i-receive natin lahat yung power, yung benefits ng blood ni Jesus. Let's pray. Father, we thank you po itong mga cup na nagre-represent ng dugo ni Jesus. Lord, as we drink this cup, Lord, we pray that your power will manifest sa aming buhay, Lord. We thank you, Lord, for the power of the blood of Jesus. It still has the power today. And we praise you, Lord, for we are covered by the blood of the Lamb. Salamat, Panginoon, dahil lagi mo kaming iniingatan. So right now, Lord, as we drink this, Lord, we are praying that you will apply the blood of Jesus over our lives, over our families, our loved ones, over our possessions and properties, over the works of our hands and over our influences. Lord, I pray that you will always cover us and protect us at all times in the name of Jesus. Salamat din, Panginoon, dahil sa dugo ni Kristo, kaming mga covered ng blood ni Jesus, ay lagi mong pinapadala yung mga banal mong anghel na naka-assign para sa mga tinubos. At dahil kami mga tinubos mo, kaming lahat ay merong mga anghel na 24/7 na nagbabantay sa amin at iniingatan at pinagpapala kami sa pangalan ni Jesus. Thank you rin, Lord, sa access namin, Lord, because of the blood, ay pwede kaming access sa trono ng aming Ama. And we can come boldly to the throne of grace to receive mercy and find help and grace in times of need. Maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. As we drink this, Lord, we remember you, Jesus. And thank you for sacrificing your life. And thank you for this blood that cleanse us and wash away our sins and our unrighteousness so that we can come boldly to you. And we can face you, Lord, na hindi kami nahihiya, kundi meron kami, Panginoon, confidence na umarap sa iyo sapagkat kaming lahat ay nilinis mo at pinatawad mo sa lahat ng aming karumihan at mga kasalanan sa buhay. Salamat po, Panginoon, for we can have these benefits of the blood of Jesus. So we praise you, we thank you, Lord, we glorify your name, in Jesus' name. Amen. Oh, the blood. Oh, the blood of Jesus.
There is healing in the blood of Jesus. Has washed away my sin. There's power, and there is power in the blood of Jesus. There is power. There is power of Jesus has washed away my sin. There's forgiveness. There's forgiveness in the blood of Jesus. There's forgiveness in the blood of Jesus. There's forgiveness in the blood of Jesus. Has washed away my sin. Lord, we thank you for the blood. And Lord, we thank you for the blood of Jesus. Lord, we thank you for the blood of Jesus. Lord, we thank you for the blood of Jesus. Has washed away my sin. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Nobelino. Verse 26, for every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes. Amen? So hanggat di pa po dumabalik si Jesus, magko-communion pa rin tayo. Praise the Lord sa natapos sa 12. And so, next year na tayo, magkita-kita para sa communion ulit. So, praise the Lord sa mga, congratulations sa mga nakakompleto this year. Anyway, announcement lang. So, meron po tayong Christmas party next Sunday. Mag-join na po kayo sa mga groups na para sa mga pagkain natin next Sunday. December 16, start na po ng Simbang Gabi, 6 p.m. to 7 p.m. 1 hour na service lang. Dito po, December 16 hanggang December 23. December 24, 5 p.m. ang ating Christmas Eve service. Yung December 16 hanggang December 23, lahat po ng Sandalite pastors ay mamimit natin para mag-preach dito. So, I hope and pray na makapunta po tayo lahat at kompleto. Sa mga kompleto po ng Simbang Gabi, meron po kaming regalo sa inyo. On the way na po, nakapackage pa. So, kaya sa mga kompleto, praise God. Okay, December 16 hanggang December 23, ang ating bilang ng Simbang Gabi. Ang awarding noon, December 24. Okay, so yung pinaka-last Christmas Eve service natin. December 31, meron din po tayong fagot service or tinatawag na New Year's Eve service. Pero 5 p.m. din natin gagawin yan. Yun naman yung magbibitbit tayo ng mga cross natin. Okay? So, God bless you all. Shalom, shalom. Malapakan natin ang Panginoon.